maghilaan, lahat mabibigyan. Oh, Mare! Grabe, napakadaming tao ngayon sa palengke. Ako pare, ganito talaga pag-aaral ng dito. Nagpapagaling mga tao. Ano kasi ng palengke? Ano ba gusto pili mo? Mare, galing ako doon kay Aling Nita. Nagbagsak ako ng bigas. Pag bilan mo ako ng 1 kilong baboy. Alin pa? Pork chop, ribs, laman. Yung pang minudo, ulam namin nila nanay mamaya. 1 kilo lang? Oo, Mare. 340 na lang. 1 kilo ako menudo. Pare, nakikita mo ba yun? Si Congressman Apollo daw yan. Balita ko, malaki daw magbibigay ng pera yan eh. Oo, Mare. Wala na akong tiwala sa mga este politikong yan. Ako pare, basta magbibigay ng malaking ganon, okay na yan. Kasi naman hindi mo pakinabangan. Ano na, Mare? Kaya ko na to. Maraming salamat, Mare. Mauuna na ako. May dadaanan pa ako. Sa umaga po, Ate Mel. Kailan ka po kuha sa akin ng bigas? Ako alam mo, Andres, yung kinuha ko sa inyo nakaraan, hindi pa naubos. Pero may naghanap sa akin ng supply. Nako, Ate Mel, tiba-tiba na naman tayo dyan. O, sige Ate Mel, balitaan mo na lang po ako. Sige. Maraming salamat po. Brownie. Anak, maghain ka na panigurado pagdating ng Kuya Andres mo. Bipunay. Nay! Amin! Nay, nakauwi na po ako. Oh, Nay! Oh, Andres! Tamang-tama! Naghain na kami. Halikan, kumain na tayo. Ano na kita, Kuya? Salamat. Oh, Bunso, eto nga paligamot mo. Huwag mong kakalimutan inumin pagkatapos kumain na. Salamat po, Kuya. Ay, kapagod. Kaya ang kanin na yun. Natisando ka na. Oh, Ami, unti ata ng pagkain mo. Kuya, wala nga po akong gana. Ami, hindi pwedeng ganyan. Paano ka gagaling yan? Anak, tama naman kuya mo. Makinig ka sa kanya. Kaya nga nagtatrabaho si kuya para maibigay yung pangangailangan mo. Para gumaling ka. Opo, Kuya, Inay, pasensya na po. Oh, sige, ituloy mo na yung pagkain mo. Nga pala, Andres, napuntahan mo na may palaya natin. Nay, tamang-tama. Wala akong gagawin ngayon. Pupuntahan ko na lang po mamaya. Kuya Jun! Oh, Andres, kamusta? Kailan kaya natin pwede anihin yan? Nako, mukhang matatagalan pa. Kinukulang na kasi tayo sa pataba at pagpapatubig. Di bale. Basta kailangan natin maani yan at sabi ni Ate Mel may kukuha daw sa atin, bultuhan daw. Oh, paano Andres? Babalik na muna ako sa aking trabaho. Sige Mang Jun. Oh, kayo dyan! Kamusta kayo dyan? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan
ako. Pipoy. Kamusta na? Nagugutom ka na ba? Mamaya ka pa kakain at mahamog. At sabihin Ani. Bilhin mo na kung ano bibilin mo. Puntahan mo na lang ako doon kila Ate Maritas mo ha. Kuya. Tara na. Umaga mare. Abala ka ha. Ay, sakto-sakto pare. Nakatawag lang ng kaibigan ko. Ayun lang ang trabaho. Ngayon ko lang ipapasok sa palayang mo lang. Ano ka ba naman mare? Alam mo namang hindi nasa ako. Hindi ako sa araw-araw. Tapos hindi na sumasaya sa pagkain namin dahil napapaswal ko sa mare. Pare naman, sarap yun. Sige, sino ba yun mare? Madali yung pangalan. Nagabi ko na lang mamaya pag nagsarado ko. Pare. Sige mare. Oo, sa mare. Sige, mag-ingat ko ah. Nay! Dito na po kami. Oh, mga anak. Ito po'y pinamili namin, Nay. Kamusta ba ang malengke niyo? Nabili niyo ba lahat ng Opo, kailangan Nay. niyo? Ayos lang. Oo, anak. Napagod ka ba? Halika rin. Susuklayin ko muna. Magulo na yung buhok mo. Huwag kang magalala, Nay. Alagang-alaga ko yan si Ami. Mabuti naman kung ganon. Andres! Andres! Yuhu! Oh, Aling Susan, nandiyan mo ba si Andres? Andito, Marites. Andres! May tao! Dito si Marites. Oh, Mare! Eri nga, ang sinasabi ko, si Ana. Gandang araw po. Oh, Aling Susan, namin. Eri ho si Ana. Siya ho yung bagong trabador na ipapasok ko dyan sa palayan mo. Ay, ganun ba, Marites? Araw po. Magandang araw. Oh, maupo muna kayo, Mare. Pasensya na kayo ha. Medyo makalat at di pa naglilinis si nanay. Eh, bakit kasi hindi mo tulungan? Ito talaga si Mare. Alam mo namang abalang-abala ako sa bukid. Oh, siya pala. Sakto. Halina kayo. Ililibot ko kayo sa bukid. Oo nga, itong si Ana Fulger yan. Pinagbota ko talaga yan. Para maging familiar na rin siya. Oh, Mare. Kamusta sa palengke? Diyos ko po, utod na tumal. Ay, sinabi mo pa. Diyos ko, nga. Hirap talaga ng buhay, no? Oh, Ana. Ito nga pala yung bukid na pagtatrabahuan mo. Tapos nandito na rin yung mga makakasama mo. Oh, ito pala si Ana. Bago niyong katrabaho. Magandang tanghali po! Hello! Hello kayo dyan! Tara na. Ay naku Andres, ubod ng init. Gano'ng kalawak pa tong bukiran mo? Ilang hektare ba to? At napakainit. Tingnan mo tuloy yung riban ko. Kumulot na sa init. Nako, napakalawak ng lupain kong to. Nasa 10 hektarya to. Pamana sa akin yung tatay ko. Ah, ganun ba? Kaya pala, yung riban ko ay kumulot na dahil kakalakad na. Ito talagang si Madam Palabiro. Yung totoo naman Ana, di ba? Sobrang lawak. Oh. Nakikita nyo ba lahat ng yan? Yan. Lahat ng yan. Akin lahat yan. Pagkamayabang ka rin, ha? Oh. Tara na. Punta dun tayo sa kambingan. Mang Andres, buti po hindi nyo naisipan na ibenta lahat to. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko yun. Bakit naman po? For sure, hindi lang milyon yung kikitain nyo dyan, ha? Jackpot ka dyan. Magiging bilyonaryo ka. Pinagkakaingat-ingatan ko talaga yung lupain na to. Kasi mahalaga sa aming pamilya to. Pamana pa sa akin to ni tatay. Ito pala yung mga alaga kong kambing. Ah, pare. Bakit tila ka amoy mo na? Naliligo ka ba? Ikaw talaga, Ha? madam. Nakakailan ka na. Ano sabi mo, Mare? Ala, pare. Hindi ka na makabiro. Oh. Pipoy! Hawakan mo, Mare. Mabait yan. Pipoy! Pipoy. Pipoy, kagatin mo. Napaka-bait talaga. Ang bait naman. Ay, naku, nakakapagod, nakakagutom, ang init-init, hindi magpahinga din eh. Ay, naku, Yan, maupo kayo, Diyos ko. Napakalawak kasi ng bukid mo. Masyado, Ay, naku, ang pagod Mar. ko. Ay, naku,
Eh, bawal pala sa initan yan eh. Hindi po, pwede ako doon. Isay lang yan, maganda lang. Ah. Kaya namumutla eh. Ikaw mamaya. Tum na ako, talaga. On, banana cute. Oh, sakto, Mare. Diyan. Sarap. Banana cute. Ganda ng buhok mo. Kaya tayo. Hindi ka. Ale, pabili nga 5 turon. Banana cute ayaw. Totoo ba to? Totoo to? Gusto mo sa tayo? Totoo to, madam. Sorry. Salamat. Turon. Opo, 5. Si Mari talaga. Parang kailangan ko na palitan to, no? Hiniram ko lang. Susupot ko ba? Opo. Oo. Ana, dahil nalibot ka na namin sa bukid, bakit nga pala naisipan mo maging magsasaka? Mukhang maayos ka naman. Mukhang marunong din. Pagsasaka na lang po yung nakasanayan kong gawin eh. Kaya yun na lang din yung kinalakyan ko. Ah, ganun ba? Tigasan ka nga uli. Diyan lang po, sa kabilang baryo. Wala na rin po kasi kong pamilya, kaya sariling kayod na lang din. Ha? Talaga? Opo. Buti yan. Kung di mo matatanong, parehas kayo ni Andres. Di ba po nanay niya si Aling Susan? Naku, ampun lang yan. Ang sabi-sabi, natpulot daw sa tayo ng kalabaw. Ewan ko lang bakit mistiso yung bata na yan. Ito talagang si Marites, hilig magmarites. Ako ba? Totoo naman. Ampun ka lang talaga. Turon. Ay naku, ang sarap Sige na, sabi-isan mo sa akin kayo. Libre na lang, ang ganda naman yung balak. Sige na. Oh, Ana, kamusta? Napagod ka ata. Okay lang po, Mang Andres. Nagpapahinga lang po saglit. Hirap ng buhay dito sa bukid, no? Kaya nga po, kaya kailangan kumayod para sa pang-araw-araw. Oo nga, kaya kahit gaano kahirap, kailangan talaga magsumikap. Buti po kahit gaano na kayo nahihirapan, hindi nyo naisipan na ibenta tong lupa na to. Ay nako, kahit kailan di ko naisipan yun. Buhay na kasi namin ng pamilya ko yung lupang to. Alam nyo po, Mang Andres, pinangarap ko pong magkaroon ng ganitong kalaking lupa. Kaso po di na po talaga ako papalarin. Ana, ano nga ulit yung tunay mong pangalan? May kamag-anak ka ba? Annalyn Flores po yung buong pangalan ko. Pero Ana lang po yung tinatawag nila sa akin. Mga kamag-anak ko naman po, puro tiga malalayo. Kaya ang swerte niyo po, Mang Andres. Ay, swerte ba ako? Pinamigay nga ako ng tunay kong pamilya. Meron naman pong kumupkup sa'yo. Swerte mo po sa kanila. Tapos yung tatay mo po, pinamanahan ka pa ng ganitong kalaking lupa. Matanong lang, ano nga ulit yung nangyari sa magulang mo? Yung tatay ko po, na-aksidente. Yung nanay ko naman po, may sakit. Leukemia po. Bakit po, Mang Andres? Wala. Naaalala ko lang kasi yung kapatid ko. May sakit din siya, leukemia. Ayun. Kaya nga ako nagtatrabaho para may pambili ko ng pangangailangan niya. Tapos pangkain na rin namin sa araw-araw. Oh, siya, paano? Marami pa akong gagawin. Mauna na ako. Sige po, Mang Andres. Maraming salamat po. Oh, sige. Annalyn, una na ako. Ay nako, Andres. Pinapahamak mo pa yung sarili mo. Veronica, Yes, boss. or must I say Annalyn, kamusta na yung mga lupang pinapatrabaho sa'yo? Alam mo na ang dapat gawin dyan, Annalyn. Yung mga ganyang bagay, alamin mo kung saan sila mahina. Alamin mo kung ano yung mga kahinaan ng magsasakamihan. Pamilya at lupa ang buhay ng magsasaka na to. Balitaan mo ko ulit. Sige po, boss.
Para, Sir. sige mo po kayo. Kamusta yung pinapatayo natin mga bar? Well, as of the moment, sir, ongoing po yung construction natin. And by the next 3 months, magtapos na din po yun. Then, after that, malalas na po natin yung opening. How about, sir, yung lupa natin sa planta? May update na po ba kayo kay Veronica? Sa ngayon, wala pa tayong kasiguraduhan. Wala pa magandang balita. Pero kilala mo naman ako, Mara. Hindi ko kaya hindi mapasahin yung lupa niyo. Oh, Andres, mukhang napeste na naman ang palaya natin. Kailangan na naman nating bumili ng pampuksa ng mga peste. Ay nako, Mang June. Natsyempohan pa talaga ng mga peste na yan kung kailan anihan na. Saan na naman ako kuha pampagamot dyan? Ay, mukhang hindi na naman mababalik yung pinuhunan ko. Mukhang nalugi pa ako lalo. Mang Andres, huwag mo mamasamain ah. Paano kung ibenta mo na lang kaya yung kapraso ng lupa mo? Ay nako, Annalyn. Ilang beses ko naman na sinabi sa'yo, kahit kailan hindi ko to ibebenta. Anak, buti dumating ka na. Bakit, Nay? Mami, inatake na naman ang sakit niya. Mukhang hindi na sapat yung gamot Nay, uminahon ka, Nay. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, gagawa akong paraan para maipagamot si Ami. Nasaan si Ami, Nay? dito sa kwarto. Ami! Ami! Ami, ano nangyayari sa'yo? Mami! Mami! Ami, kaya mo yan, ha? Hindi niya mukhang nilalagnat siya. Ang taas nga ng lagnat niya, Nay. Dali na kaya natin sa ospital. Mami! Ami, tara! Dadaling ka namin sa ospital. Dito naman ako sa bahay. Oh, dumating ka na pala. Magaling kong anak. Ay, nako, Papa. Ano bang pag-uusapan natin? Meron tayong mahalagang pag-uusapan. Maupo ka. Bulag, ikuha mo kayo namin. Apollo, nagagampanan pa ba ang mga trabaho mo sa mga negosyo natin? Baka puro kayabangan at pagsusugal lang ang natupag mo. Lalo na yung pamumulitika mo. Papa, nagagampanan ko ang mga negosyo at trabaho natin. Sa katunayan nga, galing ako dun eh. Tiyanin ko yung pinapatayo natin mga bar. Ayun, maayos naman. Eh, yung lupang pinapasikaso ko sa'yo, hanggang ngayon wala pa akong balita. Napupurnada ang mga plano natin sa tagalan ng mga proseso. Papa, nahihirapan ako. Mahigpit ang kapit na magsasaka sa lupa eh. Anong gagawin ko? Alam mo na ang dapat gawin dyan, Apollo. Binigyan kita ng kapangyarihan at pera. Hindi pa pwedeng isang hamak na magsasaka lamang ang hahadlang sa mga plano natin. Nagkakaintindihan ba tayo, Apollo? Yes, Papa. Yeah, Diyos. May papasahod na kaya si Mang Andres? Meron na siguro yan. Eh, kailangan ko na din talaga ng pera eh. Aba, dapat lang. Kailangan ko na ng pera eh. Pati ako nangangailangan na rin. Mga Andres! Oh, anong sadya nyo? Eh, kukuha na po sana kami ng sweldo. Kailangan na din po namin ng pera. Eh, pasensya na. Wala akong maibibigay ngayon. Pwede bang sa 1 linggo na muna? Eh, puro na lang sa 1 linggo. Nung nakaraan pa kami naghihintay eh. Alam mo naman, Mang Andres, may anak ako. Kailangan kong pakainin yung mga anak ko. Eh, walang-wala talaga ako ngayon. Pasensya ka na, Eva. Pasensya? Puro na lang pasensya, Mang Andres. Papapakain ba ako ng pasensya mo? Pa naman buhay to. Bira naman. Oh, eto. Eto na lang natitira kong pera. Pagpasensyahan nyo na lang muna ako at babawi na lang ako sa susunod. 1.5? Eh, pasensya na. Yan na lang talaga yung natitira kong pera. Wala na akong magagawa. Ano pa yan? Bahala ka na, Mang Andres. Bahala nga. Oh, Annalyn, hingi ka rin ba ng sweldo? Hindi po, Mang Andres.
Tanungin ko lang kung okay ka lang po ba. Hay nako, puro problema na lang, nagkasabay-sabay pa, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Nakita ko po kasi yung tatlong kasamahan ko. Parang nagrereklamo po sila sa'yo. Wala akong magagawa eh. Yun na lang talaga yung natitirang kong pera. Sensya namang Andres, wala po akong maitutulong. Wala rin akong pera ngayon eh. Ay, Annalyn, napakahirap talaga ng buhay, no? Ano po yung balak mo ngayon? Banana cute! Ay, dalawa. Bibili na kayong merienda. Mukhang gutom na gutom kayo dyan. Naku po, wala po akong pera eh. Ikaw? Wala. Pinampasweldo ko na sa mga tauhan ko kanina. Ayun, mura lang naman to, tsaka banana cute. Wala po talaga ate. Sige na nga. Bigyan ko na kayong dalawa. Kasi pag meron na kayo, tsaka na lang kayo bumaya. Kasi talaga kayong gutom na gutom. Salamat po, Ale. Na-stress yung buko sa inyo. Ay! Number 1 sa balota yun. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pinapakilala po pala namin sa inyo si Congressman Apollo Santiago. Iboto niyo sa darating na halalan. Meron na ako niya, no? Portal ako ni Congressman eh. Thank you po, Congressman. Walang ano man. Magandang tanghali, mga iho, mga iha. Magandang tanghali po. Congressman! Ako po si Annalyn. Ito po si Mang... Andres ho. Apollo Santiago. Iho, sa'yo ba ang mga lupang ito? Opo. Ang lahat ng ari-arian na yan? Maganda, malawak, payapa at tahimik. O siya, kaya naman ako naparito. Nais ko sanang ipahatid ang mensahe na si Congressman Apollo Santiago ay nais tumulong sa mga katulad yung hikao sa buhay. Eto, tawagan mo ako. Puntahan mo ako kung kailan mo nais pupunta. Salamat ho. Walang anuman. O siya, mga iho, mga iha. Mauna na kami. Salamat po ulit, Congressman. Salamat ho. Wala na kami. Salamat. Apollo! Iboto para sa Kongreso! Andres, baka si Congressman Apollo na yung sagot sa problema mo. Pag-iisipan ko muna mabuti kung ano ang gagawin ko. Baka mamaya puntahan ko rin siya sa sinasabi niyang office. Hi, good afternoon po. Magandang tanghali din po. Pupunan po namin ng BP ngayon si Ami. Ami, kamusta naman ngayon yung pakiramdam mo? Parang hindi na pa rin po ba? Sige, punan mo na. Yung po muna natin si Ami. Ano kayo? Doc, bakit nga po pala nanghihina pa rin po si Ami? Ano po pala yung naging resulta ng mga test na ginawa kay Ami? Well, based talaga sa mga resulta ni Ami, mababa yung hemoglobin niya. Pero mataas yung platelets niya. Well, kaya naman tumataas yung platelets niya kasi nilalabanan ng immune system niya yung mismo sakit. Pero babantayan pa rin natin siya hanggang sa maaari. 120 over 82 Doc. Normal naman po. Mabuti naman kung normal yung dugo niya. O Ami, tandaan mo, huwag ka muna magpaka-stress ha. Umiwas ka muna sa mga nakaka-stress sa'yo. Kaya mo muna makarecover yung katawan mo. Kumain ka rin ng maraming gulay at prutas. Like ito. Sige, Ami, magpagaling ka. Nay, huwag kayong mag-alala. Obserbahan namin si Ami hanggang sa makakaya namin. Sige, Doc, salamat po. Sige, muna po kami. Paalam po. Narinig mo si Doc. Kumain ka lagi ng masustansya, mga prutas tapos gulay. Lakas rin yung loob mo. Makinig ka sa sinasabi ni Doc, ha? Pinapahilang mo na. Magkakaman mo na. Oh, siya Nay. Mauna na ako, may dadalan pa ako ng bigas. Tapos dadaan pa pala ako kay Congressman para makahingi na nga ng tulong. Medyo matagal na rin, malaki na yung babayaran natin dito.
Oh, Ami, magpagaling ka ha. Kuya, bumalik ka agad ah. Oo, promise, babalik agad ako. Ano ba gusto mo? Kahit ano lang, kuya. Oh, sige. Nay, una na ako. O sige Andres, mag-iingat ka ha. Huwag ka magpagabi sa daan ng delikado. Opo, Nay. Hello? Hello? Pasensya na ho. May dadaanan lang ho ako saglit. Magandang hapon po. Magandang hapon. Nandyan po ba si Congressman? Oo, nandito. Pasok ko kayo. Salamat po. Magandang hapon po, Congressman. Opo kayo. Pasensya na po, hindi na ako nakapag-abiso na pupunta ako dito. Marami po kasi akong ginagawa kanina. Buti naman naisip mong pumunta. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Congressman, nandito po ako para humingi sana ng kahit kaunting tulong lang. Tulong pinansyal po ba? Nagka-problema po kasi sa bukid namin. Yung mga palay, pinepeste. Saka sa mga palad, yung kapatid ko po, kadadala lang namin sa ospital. Hindi ko na po alam kung saan nakukuha ng pambayad. Ilang araw na po siya doon, tapos mukhang nalulugi na talaga yung sakahan namin. Walang problema, Iho. Matutulungan kita sa lahat ng problema mo. Pero, bisa pa ako ialok sa'yo at baka interesado ka. Ano po yun? Ibenta mo sa akin ng 10 hektaryeng lupain mo kapalit ng 80 milyong piso. Magtatrabaho ka sa akin at ang mga trabahador mo. Bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Ano? Huwag niyo po mamasamahin pero hindi po ako sang-ayon sa alok niyo. Parte na po ng buhay ko yung lupang yun at pinaghirapan niyo ng mga magulang ko. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko po ibebenta yun. Ayaw mo ba ng magandang buhay, Andres? Di bali na lang ho, mauuna na ako. Maraming salamat na lang po. Andres. Tawagin mo nga si Mara. Ako na Congressman. Sir. Mara, pakitawag ang mga tauhan. May papatrabaho. Sige, sir. Napatawag niyo, Congressman. Boss, ano po yun? Huli, may magsasaka kanina. Pakisundan. Sige po. Alam niyo na ang gagawin. Saka na. Congressman, chill ka lang. Hello, boss. Dito na ba yon? Dito na ba kayo, boss? Mukhang liblib na dito ah. Nandito ako sa sinasabi mo, boss. Papasok pa? Okay, boss. Copy. Gagawin ko to para kay Ami.
Boss, malayo pa ba to, boss? Kanina pa ako nagdadrive. Ginabi na ako kakadrive. Mukhang liblib na tong lugar na to ah. Basta dumiretso ka lang. May makikita kang truck. Yun na yun. Oh, sige boss. Para sa ito, Ami. Ano ba naman tong lugar na to, boss? Napakalayo. Liblib. Mukhang wala ng tao dito. Ano ba naman to, boss? Dapat pinagpabukas na natin to. Ito na tayo. Sisigaw, wag ka Wag maingay. po! Sinabi kong wag kang maingay eh. Ayaw mo masaktan. Hindi mo lahat ang sasabihin ko. May kailangan na kami sa'yo. Sino ba kayo? Anong ginawa ko sa inyo? Tulong! Balik ka dito! Tulong! Bukati mo na. Makulit ka kasi. Kulit mo. Sakay mo na! Natin. Sira na yung mukha nito. Oo, tara na, bigyan natin. Ako na. Tali mo na. Siguro makakita sa atin dito. Babalita ko lang kay boss. Bilisan mo. Hello boss. Okay na. Malinis. Ang nakakita sa amin. Tara na, baka abutan tayo ng mga tao dito. Tayo tumango.
kayo ng polis. May bangkay dito. Ma'am, sir, natagpuan po kami ng bangkay ngayong umaga lang. Base po sa itsura ng bangkay, mukhang kagawi pa po yung bangkay na yan. Base rin po sa witness, nagtapon lang na po siya ng basura, hindi inaasahang katalisod sa bangkay. Kami na bahala. Si Aling Susan naman, sandali lang to. Chismis yan, hindi ka na. Meron din po calling card na quality and tawag dito. Kunin niyo lahat na evidence na makukuha niyo dito. Yes? Aling Susan! Let go! Sapagkat sensitibo ang balitang ito. Pasado alas 7 ng umaga natagpuan ang isang bangkay na napag-alamang magsasaka sa Liblib na lugar sa barangay de Chico. Sa report na ipinadala ni General Tino Chief Colonel Bal sa SLR News, isang karumal-dumal na pangyayari ang ginawa sa magsasakang ito. Ayon kay Chief Colonel Bal, nagtamo ang magsasaka ng ilang tama ng baril sa ulo at mga saksak sa katawan. Hinaalam pa ang salariin sa kasong ito, ngunit ayon sa mga saksi, huling namataan ang magsasaka sa opisina ng tumatakbong congressman na si Apollo Villanueva. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa kasong ito. Para sa karagdagang detalye, Daniela Lopez, nakatutok, SLR News. O mga anak, mag-ingat kayo sa mga ginagawa nyo, ha? Lalo ka na, Ani, may bagong kaso ka naman ng parang hahawakan. Sige po, magbibilis na po.
Good afternoon, Chief Detective Robles. Buti naman at nakarating ka, Chief. May bago akong kaso iaata sa'yo. Ang kaso ni Andres Castillo. Sa'yo ko ang pamamahala ito dahil alam ko mapagkakatiwalaan ka at maaasahan. Kami na po ang bahala dito ng grupo mo. Aasahan mo yan. Wala ko siya. Yung kaso ni De La Cruz, tapos na ba yun? Tagal na yun ah. Hindi pa nga ata ito na wala na akong balita. Ikaw ba? Wala kang balita dito? Wala rin eh. Magdadalawang buwan na ito ah. Good afternoon everyone. Ganun siya. Kumusta nga pala yung katawan na pinuntahan nyo kanina? Yung nangyari sa'yo? Oy, wala. Nasa morgue na chief tayo. Natin ka lang na makapulisan. Sige, ganun ba? Ngayon, tayo natasan ni Colonel Val para sa kaso na yun kay Andres Castillo. Na inaasahan ko na makikooperate kayo lahat para ma-resolve agad natin yung kaso. Yes, Chief. Para mismo, puntahan nyo sa morgue yung katawan para makuha na rin yung mga ebidensya. Pangunahan ng Investigator Gonzales. Yes, Chief. Yan yun. Kasi mga ebidensya. Parang may mali. Parang may kakaiba sa bangkay na to. Sigurado ba kayo si Mr. Castillo to? Oo, ayan na nga ako. Kitang-kita mo na. Tsaka parang may kakaiba. Sa bangkay nga na yan ako yung mga ebidensyang yan. Pero kasi pinalit yung bangkay eh. Parang set up. Anong napalitan? Anong sinetap? Ano ba yan, Detective Gonzales? Malalaman naman natin sa autopsy at examination yan. Ito na pala yung magaling eh. Ito na yung result ng autopsy at examination na isinagawa sa bangkay na ito. According sa examination ng identity sa bangkay na ito, parang DNA sample na nanggaling kay Mrs. Castillo sa DNA ng bangkay na ito. So, confirm nga na si Andres Castillo ito. Sabi ko sa inyo eh, siya nga yan. Ano results ng autopsy? Bali sa autopsy, meron siyang walang saksak sa likod, tatlong saksak sa dibdib, at isang tama na bali sa ulo. Kabutan ng hindi na mapagpatay sa taong to. Sinadyang wasakin yung mukha para hindi makilala. Nako, mabuti pang bumalik na tayo sa office para maibalita na rin natin kay Kit. Oo nga, para mahanap na rin natin ang suspect sa kasong ito. Morning, Chief. Pwede lang po lahat ng ebidensya mula doon sa kagabi. Pwede na rin nila sa umaga. Bakit parang tagal lang kayo sa pagpunan ng ebidensya? Hindi lang din ako ninyo. Kasi mga ebidensya na ako natin. Ito na ba yung result? Yes, Chief. Nakalagay dyan na nag-batch yung DNA ni Andres Castillo sa bangkay. Kaya na-confirm si Andres Castillo ngayon. Ito na lahat na ebidensya. Ito na lahat. Andres Castillo. Hindi ba parang kulang to?
lang bang cellphone na nakuha sa lugar na pinangyarihan? Wala, Chief. Yun na lahat na ebidensya nakuha namin. Kung magiging natin dyan. Chinelas! Short! Pabutihan niyo pa. Pinapaikot na mga lumot yung mga utak. Kinukura ko pag di ka natakot. Ika isasabot gobyerno ang suot bansa ating kumot. Puro dada, nasa gawa. Sige ngiti, di nakakatuwa. Mga puro pangako. Ubus na pasensya namin. Mayor, asan ang pera? Teka, droga muna. Aba, talaga. Bullet. Mabango. Kalidad yan, Mayor. Well, pera. Ito ang pera. Saan siya nakakongressman? Medyo ulang. Sumabit yung mga bata. Kulang pala to, boss eh. Mayor, bigay mong kulang mo. Lahat ng pabor binigay ko sa'yo. Ngayon lang ako sumabit. Wala akong pake. Eh paano kung wala rin akong pake? Ito kang madaldal. Hindi pa rin tong bata mo congressman eh, no? Nakakamot pa lang ako, nakatuto ko na. Bigay mo para sa akin. Mali ka, congressman. Bigay mo sa akin. Walang iya ka. Traitor ka. Palibhasa, kriminal ka. Mali ka, congressman. Mas mukha pa kayong kriminal mga naka-Amerikana kaysa sa amin. Hop! Kabubunot! Walang hiya ka? Traitor ka rin pala? Mali ka, boss. Kapi ko na yung aming sarili. Paano? Nakikilos ng masama, ha? Kung ayaw nyo pasabugin ko ulo ng mga amo nyo. Ang pera. Dapa! Dapa! O paano, congressman? Happy New Year sa inyo, ha? Litik! Papa, tinrider tayo ng Percati, wala akong tauhan, si Bullet. Taking-taking nila ang pera at droga. Ang simple-simple ng pinatatrabaho ko sa'yo, pumalpak ka pa. Pasensya, Papa, bawi ako. Dito natagpuan yung katawan. Dito pala natagpuan. Eh bakit hindi nyo nahanap yung pinapahanap ko sa inyo ebidensya? Pasensya ka na, boss. Tanga-tanga naman. Yung cellphone, di ba? Yung cellphone ang pinakamahalagang ebidensya pero hindi nyo nakita. Pasensya ka na, boss. Nag-iisa ako dito nun. Ala si Santiago. Talaga naman kasi talaga si Santiago. Kung kailan kailangan, tsaka nawawala. Hanapin mo na. Sigurado ka bang nandyan lang yun? Hanapin mo na. Dito. Boss. Ano? Wala talaga? Wala talaga, boss. Negative. Sa mga dinaanan. Dito lang kami dumaan, boss. Dito lang kami dumaan, boss. Ano mo dito? Ito. Ayun pala, boss.
Dito natin malalaman yung mga huling tawag na ginawa ni Andres Castillo. Yung cellphone na pinapahanap ko sa inyo nun, ito, kita na. Kaya ngayon gagawin mo, Gonzales, triangulate mo lahat ng number dito at isa-isa mong kuhain yung mugshot. Chief, i-report sa labas, sinatay ka. Sige, susunod ako dun. Wala ka na dyan. Chief Detective, lalo na bang matibay na ebidensya sa pagkamatay niyo? Sa ngayon po yung mga nakalap na kami ebidensya at matitibay na ito. At gagamitin namin ito upang matriangulate yung mga numero sa cellphone ng magsasakang si Andres Castillo. At nang sa ganun ay makita namin kung sino ba yung mga huli niyang tinawagan bago mangyari ito. Chief, ayon sa inyong investigasyon, meron na ba kayong lead suspect? Ayon sa mga nakalap namin impormasyon mula sa kanyang pamilya, nahuli daw na namataan si Andres Castillo sa office ni Congressman Apollo. Kaya sa ngayon, siya ang aming piso. Iba ka din talaga eh. No? Ayon kay Chief Detective Lopez, Para ang yung mga daga. lamang lead suspect sa pagkamatay ng isang magsasaka ay si Congressman Apollo. Mara! Papatunayan niya pa na kinikilala Kilala mo yan? Congressman na isang mamamatay tao pala. Paki-imbestigahan and ibigay mo sa akin ng impormasyon sa lalong mabilis sa panahon. Masusunod, boss. Yun lang ba ang utas mo? Yun lang. Okay. O, kita mo nga naman. Kanina, para lang kayong mga daga. Ngayon, Angry Birds na bigla. Excuse me po, saan dito yung room ni Ami Castillo? Sandali lang po. Ami Castillo po ba? Diretso lang po kayo yan sa unang ward po. Sige, salamat. Magandang hapon po. Kami po yung mga investigador na naatasan sa kaso ng anak ng si Andres Castillo. Ay, ganun po ba? Ako po si Chief Investigator Ana Lopez. Ayan, Gonzales. Pasok po kayo. Andito lang po kami para magtanong-tanong tungkol sa nangyari sa anak ko. Bago po mangyari yung yung mga kilala po ba kayo na nakaaway o nakaanitan o baka nakwento sa inyo yung Andres na maaaring gumawa sa kanya nun? Wala po. Wala naman po akong alam na magiging kaaway niya kasi alam ko naman po mabuti siyang tao. Eh, sa mga kilos po ba yan, yung mga napansin po ba kayo na nagbago, yung mga nakarang araw? Yung mga nakarang araw po bago mangyari yung krimen, napansin ko po sa kanya na para siyang balisa. Gagawin po namin lahat ng makakaya namin para makatulong sa pagligtas ng kaso ng anak ko. Kaya malaking tulong po kung malaman niya, sabihin po ulit sa amin. Maraming salamat po. Sana nga po mabigyan ng justisya yung pagkawala ng pagkawala. Ano po, Mrs. Castillo, salamat po sa mga information na binigay sa amin. Ito, maraming salamat po. Paulan. Ito na po tayo. Maraming salamat po. Chief, ito na po yung result ng mga pinapasaya ng number. Isa sa pinaka-related na number sa kaso natin ay yung number ni Veronica Villasflor. Sige, salamat na po. Veronica Villasflor. Nani? Sabi ko na nga ba eh. Hello. May sasend akong picture sa inyo ni Santiago. Hanapin nyo. Alam nyo na gagawin nyo Ayusin nyo. Yo, ako na natin ang sipat ni Mayo. Sigurado isang bayan na naman ang nakuha natin. Sigurado na pagkapanalo natin ito, boss. Talaga. Bagay. Ano ba, Iha? Pasensya na po. Ano tumingin sa dinadaanan mo, ha?
Tingnan mo nga naman. Sa dinami-dami ng makakabanggaan ko sa daan, ito pang pipitsugin na to. Congressman Apollo. Chief Detective Annie Lopez. Ayos. Alam mo, Chief, may dalawang klase ng tao sa mundo eh. Isang malinis at isang nagmamalinis, di ba? Ang mas talaga ng forma ng isang congressman, ano? Well, Basa. Mas malinis na inis. paano, Chief? Hindi ko nasasayangin yung oras ko sa'yo. Galingan mo sa pag-iimbestiga. Woo! Hindi pulat dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan. Yes, Mara? At ang hustisya ay para lang kay Congressman. Ano ba yan, Mara? Congressman, mukhang natutuwa ka. Ay, Diyos ko, talaga naman. Tuntua ako ngayong araw. Mas matutuwa ka dito sa papakita ko. Ano yan? Ito yung pina-investigahan mo sa akin. Confirm na magkapatid nga si Annie Lopez at si Daniela Lopez. Tingnan mo nga naman, no? May kapatid pala si Angry Birds. Diyos ko. Kung si Angry Birds ay red, eto si blue. Sige, Mara. Pakitawag yung mga tawan ko. Papatrabaho ko sa kanila. Sige, boss. Dali lang. Ano naman, Annie Lopez? Alam mo, ikaw lang. Isulti kaya ito yung boss ko na to. Hoy! Alerton! G! Pinapatawag kayo ng congressman. Congressman! Ito yung nabagay ko. Bule! Oh, Logi. Kumain na ba kayo? Medyo, boss. Ikaw, Bule, kumain ka na ba? Hindi pa, boss. Ito, may reward ako sa'yo. Ano yung tao na yan? Diba ganyan yung mga tipo mo? Diba? Oo. Ginalakad na, lakad, dali! Trabaho agad! Oh, paano congressman? Kauna na din ako. Wala problema. Bye! Mara! Patulog ka na mahimbing. Yes, boss. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Yun na ba yun, yung Veronica? Oo. Ang ganda talaga niya, ano? Tara. Kaya natin. Taong walang kahulugan, huwag hahayaang magkanya sa iba. Kawalang sala, halika nang tuklasin ang mundong puno ng isipan. Hello, nasaan ka na ba? Ay, sumusunod po sa akin. Ang tagal mo! Dalihan mo, may mahabol sa akin! Annalyn. Alam mo, sayang yung ganda mo. Kriminal ka pala. Tama na yan. Anan. Sabihin na natin, Veronica. Anong alam mo tungkol kay Apollo? Wala akong alam. Alam kong may alam ka. Di ba matagal mo nang minamanmanan yung magsasaka na yun? Anong plano ni Apollo? Wala nga akong alam! Ba't pa talagang matigas kang babae ka? Tingnan natin tigas mo, Mimi. Pipit nyo na yan. Oo na! Sasalita na ako! Wala nga akong sasalita.
Sobrang yaman ni Apollo. Nasisilaw na siya sa pera, kaya lahat ng gusto niya ay dapat na masusunod. Maraming laboratorio ng droga si Apollo. Sa sobrang lawak ng koneksyon niya, lahat ng nahuhuli ng mga pulis sa droga ay binibigay sa kanya. At gagawin nila itong mas kalidad. Mabango ang pangalan ni Apollo sa kapulisan. Akala lang ng iba ay mabait si Apollo. Marahil yun ang ipinapakita niya. Pero hindi nila alam na may mga ginagawa tong hindi naman maganda. Malawak ang koneksyon niya. Lahat ng trauma trader sa kanya sa negosyo ay pinapatay niya lahat. Humandusay dyan sa tabi. Totoy, ano mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos ng kaguluhan ito? Eh bakit nakipaglatid ka sa magsasaka? Anong plano niyo ni Apollo? Pinapapatay niya yung magsasaka. Pero di niya nagawa. Aba, may tawag silang Rizman. Huwag ka maingay. Hello? Annalyn? Asan ka? Annalyn? Ala ka ng lusot sa akin ngayon, Apollo. Alam ko na lahat ng baho mo. At talagang Kaya ka talaga, Chief Detective. Anong ginawa mo na yan, Annalyn? huwag mo lang alalahanin yung tao mo. Ang gara mo talaga. Anong ginawa niyo kay Annalyn? Ibalik niyo sa akin! Ang bango-bango mo sa ibang tao, pero may tinatago ka rin palang anomalya. Detective, nakaisa ka lang sa akin ngayon. Sa susunod, ayusin mo yung pagpili sa mga tauhan mo nang hindi ka nauunahan. Talaga si Apollo hambog. Hambog talaga. Punyeta! Hindi niyo ba ako papakawalan? Boys, ang bahala dyan. Okay, boss. Ay, akin ka ngayong gabi. Alam ko ikaw nagpapatay sa magsasaka! Nanginig ka. Sinasabi mo! Ingay. At tumatawag na naman itong Apollo na to! Walang. Ano ba? Ba't ba ang kulit-kulit mo? Congressman! Tulungan mo ako! Manahimik ka dyan! Ingay. Hello? Ano? Makinig ka muna. Pwedeng tingnan mo yung sinig ko. Congressman! Saan mo nakuha to, ha? Ganda mo. Chief Detective. Kala mo ikaw lang. Hindi ako tapagal sa'yo. Animal ka talaga, Apollo! Matulog ka na mahimping, Angry Bird. Lahat ng gawain at desisyon ay may dahilan. At ang sa akin, ang gusto ko lang ay ang hustisya. Si Andres Castillo ang may alam tungkol sa pagkamatay ng magulang ko. Lahat gagawin ko para lang malaman kung sino ang may pakana nito. Upo mo ron. Oh, gagawin ko dito. Malamang, itatali mo. Ano, napatayin na ba natin to? Hindi. Si boss na bahala dyan. Asan ako? Sino kayo? Ano Hindi gusto ba niyan? ako maingay? Huwag ka na lang sa gusto namin. Ano bang gusto niyo? Pakawalan niyo ako! Pinabuhat kang Pakawal... Ah! Ah! Sige na, pasok mo na.
inuusin. Hustisya ay ang hinihiyaw, sa pamahalaan ang manhid. Ikaw? Umamin ka na. Ano nga aminin ko? Anong alam mo sa nangyari sa pamilya ko? Wala nga akong alam. Handa akong gawin at isugal ang lahat, kahit pa ang mismong pangalan ko, para lang sa hustisyang hinahangad ko. Ay, naku. Bakit galing? Pinatawag mo na naman kami, boss. Alam na ni Apollo. Ang galing! Bukas ako magsasaka. Kaya kailangan natin puntahan Boss, na yun. napakalayo ng pinagtaguan ko nun. Bago pa tayo maunahan. Tara na. Tara na. Kala nyo ba ay nasa inyo? Sino ba kayo? Asa na? Boss, wala na dito yung magsasaka. Ano ba naman? Naunahan na tayo na Apollo. Kasi sinasabi ko sa inyong dalawa, palpak na naman kayo. Sige na, sumakay na kayo doon. Upad ko. Dalihan nyo. Talaga naman. Dito mo nga naman ang mga daga, ano? This is it. Oh, ready kayo boys ha? Matinding laban to. Boss, is that the enemy? Yes, Dad. I believe in you, ha? We bang, bang, bang! Ready, boys? Sige. Sige, habulin natin yan. Hindi na makakaligtas sa atin yan, boys. Boss, di sumusunod sa atin. Mukhang si Apollo ito. Kung si Apollo yun, sinong nauna sa atin sa katawan? Hindi ko alam, boss. Sinusundan tayo, boss. Harangan na tayo, boss. Kung hindi ka ba sumulan, huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan ay di babagsak. Ano? Tayo. Chief Ani. Labas mo yung katawan! Labas mo si Andres Castillo! Labas mo! Chief Detective Ani Lopez. Asan yung magsasaka? Ha? Alam kong nasa iyo, huwag ka na magmangmangan pa! Pinapunta mo ako dito, di ba? Hindi ako nagpapunta sa ikaw, nagpapunta sa akin dito! Ibigay mo na sa akin yung magsasaka nang hindi na tayo magtagal. Chief Detective Ali Lopez. Lintek, wala nga sa akin, ano ba? Hindi ka ba natatakot? Marami kami! Tatlo Hindi lang mo ba kami kayo. kilala? Kasama mo yung dalawang mong pipicture. Tutukin yung ulo mo. Ha? Pag itututok mo, iputok mo! What if I bump your head? Tama na yan! Ano ba, Apollo? Ano? Isa lang na may gusto ko eh! Ano ang gusto mo? Ilabas mo yung magsasaka, kailangan ko siya!
ibigay mo sa akin. Ito lang mga maangan, Angry Birds. Angry Birds ka! Ibigay mo sa akin yung magtataka! Yung buhay ko, isa lang yung gusto ko, Apollo! Yung mapahiganti ko yung mga magulang ko! Wala akong pake. At yung magsasakang yon, yung kinuha mong magsasaka! Yun lang yung parang ko para makamit yung hustisya! Ikaw! Di ba gusto mo lang naman yung para sa lupa? Anong ginawa mo sa magsasaka? Wala akong ginawa sa magsasaka! Sabi ko na nga ba eh! Ikaw ang kumuha! Hindi nga ako! Huwag na tayong maglaro. Kasi lahat kayo dito ipapaong ko ng buhay. Hindi nga ako, wala nga sa akin, di ba? Boss, baon na ba natin yung 3 daga na to? Yan na yan! 3 daga at isang susi. Romer, what to do? Do what you want, boss. Okay. Fuck you, bitch! Hindi ako magaling sa English pero kaya ko kayong ubusin! Ilabas mo si Andres! Nasaan si Andres? Alam mo nga naman yun, parang mga daga na to. Ano? May gagalaw dyan, ha? May gagalaw. Ano? Detective Annie Lopez. Para kang daga. Para kang daga. Kala nyo ba ang kapag husay? Sapat ang husay. Kayo kayong magkakapatid. Nag-aaway. Ang ginagawa mo dito, tsaka? Ano sinasabi mo, mga kapatid? Isang congressman na mayabang at isang detective na naglilinis-linisan. Pero teka lang, parang may kulang. Sandali lang. Bading ka ba? Ito ka ng tatay mo. Huwag ka maingay! Nagsisilbi ka Hindi ka! dapat ikaw ang nagsisilbi sa Ano ba ang hinahanap ninyo? Bakit nasa iyo yan? Sino ka ba? Bakit nasa yan? Sinimulan ito ng tatay at nanay nyo. Isa sila sa mga pinagkakatiwalaan kong tauhan, pero mas pinili nilang piliin kayo, mga inutil. Lord Pakundo, nagawa ko na ang pinagagawa ko. Pero ito na ang huling beses na gagawin ko ang ganitong trabaho. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko nang magbago para sa mga anak ko. Baka nakakalimutan mo ang pinag-usapan natin. Gusto mo bang matulad sa asawa mo? Nakapag-desisyon na ako, Don Pakundo. Pabayaan mo na ako. Hindi pa pwede to. Masyado na siyang maraming nalalaman. Mga bata, halika kayo, samahan niyo ako. May tatrabuhin tayo. nakatakip tainga, nakikita kita. Hindi ako perfecto katulad ng iba, pero kahit Kaya na naman, para natuloy sa Angry Birds. Angry Birds! Angry Birds! Mga anak, magsipaghanda kayo, gumayo kayo, may pupuntahan tayo. Mama, magbabakasyon po ba tayo? Oo mga anak, pupunta tayo sa isang lugar na magugustuhan nyo, kaya magsipaghanda na kayo ng mga gamit nyo. Huli kayo mga anak. Matalino ang nanay niyo, pero mas matalino ako. Dinala niya kayo sa ampunan, pero bago pa yon, may plano na ako. Mga anak, pupunta na kayo, may nakalimutan si mama, may kukunin lang si mama. Mama, kala ko po magbabakasyon po tayo. Oo anak, magbabakasyon tayo. May nakalimutan lang si mama, may kukunin lang si mama, ha? Promise po yan, Mami, ah. Oo anak, Carmela, promise babalik si mama, ha? Magbabakasyon tayo. Hihintayin po namin kayo. Okay mga anak, babalik si mama, ha? Papakabalik kayo, ha? Opo. Kaya saan, gawang pangalan, alagaan mo mga kapatid mo. Magandang umaga po. Ano po sana pangalan sa mga anak mo? Hindi lahat nagkakalang sa dami ng hayop sa gubat. Alam ko, hindi lahat
Sa daksipat makikita sinong tapat, hindi sapat ang iyong mata pagkat hindi ka pamula kahit na. Patay na ba yan? Yes, boss. Sige, likpin nyo. Ako ang punot dulo. Hindi ko hahayang guminhawa kayo. Crisanto, Carmen, Cesar. Mula ngayon, sasama ka na sa akin. At ikaw ngayon ay tatawagin ng Apollo. Walang hiya ka? Tinuring pa naman kitang tunay na ama. Kasi uto-uto ka. Salamat sa magbigay ng araw na panginabangan din kita. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo magwawagi? Ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Bilugin man ang mundo, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. At ang hustisya ay makakamit ng kahit sino man. Diba, dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bahila. Kami nananaginip ng gising ng bawat higa. Dinadala, dagdag bigat ang daming pipilitin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Magising siya, sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsibisa. Aming tuluyan